Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyo at depende kung anong oras kayo nakikinig. Ako po si Elizabeth. May asawa na at mga anak. At silent subscriber po ako sa mga YouTube channels mo, Papa Dudut. Matagal ko nang gustong mag-share ng aking kwento sa inyong programa. Ngunit dahil sa abala ko sa trabaho, ay inabot ng ilang buwan bago mag-materialize itong sulat ko. Hindi ko rin kasi alam kung papaano magsisimula. Hindi naman kasi ako writer o bihasa sa pagsusulat ng kwento. Papa Dudut, pipilitin ko pa rin po itong tapusin kasi gusto ko talagang i-share sa inyo ang aking naging karanasan. Nasa sa inyo na lamang kung maniniwala kayo o hindi. Papa Dudut, ako yung tipo ng tao na mahilig talaga sa mga horror movie, maging libro man yan. Kaso'y meron akong specific type na gusto ko kapag sinasabi kong horror. Hindi lahat ay gusto ko. Ang paborito kong genre ay yung tungkol sa mga demonyo at mga pagsapi. Sa katunayan ay marami na akong collection ng mga movies at libro na tungkol dito. The Exorcist, Paranormal Activity, The Haunting in Connecticut, Conjuring, The Unholy at marami pang iba. Ewan ko po ba. Pero para kasi sa akin ay sobrang interesting ang horror. Isa pang nakakatuwa kong gawin dito ay ang maghanap at makipag-usap sa mga albularyo, mga manggagamot, faith healer at iba pa. Sakto naman na marami sa aking family members ang may kakilala talagang mga ganito. Especially yung mga mother-in-law ko. Meron siyang kakilalang faith healer na itago na lang natin sa pangalang Manay Rose. One time ay sumama ako sa biyanang kong babae kasama ng husband ko para puntahan si Manay Rose. May pagka-weird kasi at meron silang parang simbahan doon sa compound nila. Sabi ng mother-in-law ko ay donated daw yon ng isa sa mga mayaman na talagang naniniwala sa kakayahan ni Manay Rose. So pumasok na nga ako sa church na yon, tapos yung anak ni Manay natawagin na lang natin sa pangalang Ate Virgie at tinawag ang atensyon ko. Alam kong nakakaramdam ka ng mga kababalaghan, aniya. Anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ko sa kanya. Malakas ang ESP mo. Bukod sa alam namin na nakakaramdam ka kapag may mga multo o kakaibang espiritu sa paligid na hindi nakikita o nararamdaman ng mga normal na tao, dagdag pa ni Ate Virgie. Sa awa ng Diyos, hindi ako nakakakita ng mga multo. Pero tama ka, nakakaramdam nga ako, pagsang-ayon ko naman. Hindi lang yon, Elizabeth. May nararamdaman din ako sa iyo na black magic at black spirit sa loob mo. Wika pa ni Ate Virgie na medyo sumeryoso noon ang mukha niya. Black magic at black spirit? Anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ko. May potential kang maging mangkukulam, mahikera at manghuhula, sagot niya. Bahagyang natawa ako sa sinabing yon ni Ate Virgie pero agad ko ring tinigil dahil seryoso pa rin siya noon at ayaw kong ma-offend siya.
Tigilan mo na yung pagbabasa o panonood ng tungkol sa mga demonyo at iba pang mga tungkol sa kanila. Kaya malakas ang black spirit mo kasi mahilig ka sa mga ganong klase ng mga kaalaman. Sobra akong natigilan kasi hindi naman alam ng karamihan ng obsession ko. Maliban syempre sa husband ko. Pero hindi naman niya yon pinagsasasabi kasi sabi ko sa kanya ay sa amin lang yon. Hindi rin po ito alam ng biyanan ko at lalo na si Ate Virgin na first time ko pa lamang nakita. As in wala talagang nakakaalam noon. Maliban sa mga very close lang talaga sa akin. Well anyway, sabi ni Ate Virgie ay na-attract ko daw sila kasi sobrang interest ko. Mostly kasi nang binabasa ko at pinapanood ko ay base sa true story. Ayoko ng kwento-kwento o gawa-gawa lang. Feeling ko kasi ay boring. Kaya mo rin manggamot, Elizabeth. Sayang nga lang at hindi mo ginagamit. Pagpapatuloy pa ni Ate Virgie sa akin. Hindi naman ako kumibo sa kanyang sinabi bagamat napaisip din ako. Well obviously ay hindi ko talaga magagamit kasi hindi ko nga alam na may ganun pala akong kakayahan. Yun nga lang kapag nanggagamot ka na, kakapitan ka ng sumpa. Biglang singit ni Ate Virgie sa akin. Sumpa? Anong klaseng sumpa? Curious na tanong ko. Hindi ka yayaman, mapupuno ng pagsubok ang buhay mo. Pansinin mo, wala kang albularyong makikitang mayaman kasi sa kabila ng kakayahan nila ay sumpa ang kaakibat nito. Parang habang buhay naming sakripisyo yon. Inform pa sa akin ng anak ni Manay Rose. Mamayang kaunti ay naisip kong itanong sa kanya. Ate Virgie, kaya niyo bang buksan ang third eye ko? Ngunit agad na tumanggi si Ate Virgie. Wag Elizabeth. Mas mabuting wag mo na silang makita kasi baka hindi mo kayanin. Mababaliw ka lang. Concern niyang sabi sa akin. Sa kabilang banda ay respected her advice naman, Papa Dudut, kaya hindi ko muna pinilit sa kanya ang aking nais. Papa Dudut, a few months after that ay yung isang friend ng mother-in-law ko naman ang nag-invite ng mga bagong faith healers sa bahay namin. Honestly ay nagulat na lamang ako noong dumating sila sa bahay namin. Ang naisip ko na lamang ay baka may kinalaman ito sa business ng asawa ko na malapit nang mabankrupt. Kaya magpapablessing siguro or something. Hindi na nila pinuntahan si Manay Rose kasi sobrang layo nila. Nung dumating yung faith healers, dalawa sila. Akala ko nga yung mga bogus lang kasi ang babata pa nila. Then nag-start na yung mga prayers nila. Amazed ako kasi nahulaan nila yung kalaban namin sa business. Na-describe nila yung itsura. So nakikinig lang ako ng tahimik sa kanila noong lumingon sa akin yung isa sa mga faith healer. Ang sabi niya, gusto ko daw magpabukas ng third eye. Hindi tanong ang pagkakasabi niya kundi statement. Alam niya na gusto ko. Ano Elizabeth? Gusto mo bang buksan ang third eye mo? Seryosong tanong niya sa akin. Kaso'y nag-hesitate ako, Papa Dudut, kasi nga ay naaalala ko yung advice ni Ate Virgie. Pero again dahil nga sa matigas ang ulo ko, mas nangibabaw yung excitement ko kaya isang desisyon o nang ginawa ko. Sige, buksan mo ang third eye ko. Matagal na kasi akong naku-curious sa mga nararamdaman ko. Gusto ko naman silang makita, ang sabi ko pa. Pero bago namin buksan ang third eye mo, binabalaan ka namin. Baka magulat ka sa mga makikita mo. Sinasabi namin sa iyo na hindi lang sila kaaya-aya. Nakakatakot talaga sila. Aniya. Sumingit naman ang isa pang faith healer. Yung mga napapanood mo sa mga horror movies, mas brutal pa doon ang mararanasan mo sa totoong buhay. Papa Dudut, aaminin kong natakot ako sa mga sinabing mas brutal pa raw ang mararanasan ko kesa sa mga napapanood ko o nababasa kong horror stories. Pero naisip ko rin na yung dalawang faith healers na naroon sa bahay namin, bukas din ang kanilang third eye at nakakayanan naman nila.
bakit hindi ako? Kaya sa huli nanaig ang kagustuhan kong mabuksan ang aking third eye. Handa na ako, ang sabi ko pa sa kanila. Mamayang kaunti sinimula na nila ang ritual sa pagbubukas ng aking third eye. May mga Latin prayers silang sinasabi. Ewan kung ano yon. Habang nakikinig ako sa mga prayers na sila lamang ang nakakaintindi, ay na-feel ko mula sa ulo ko yung init na parabang nasisinaga ng araw hanggang sa buwaba sa katawan ko yung init. Hanggang sa bumigat yung pakiramdam ko. Akala ko ay joke-joke lang talaga yon. Kasi wala naman akong nakikitang kakaiba maliban sa kanila. Ang expectation ko kasi pagka-open ko ng mata ko ay may makikita na kaagad ako. Kaso'y wala naman, Papa Dudut. Pagkatapos ng blessing and prayers ay umalis na sila. Noong gabi na yon ay nilagnat ako ng pagkataas-taas. Nagalala yung husband ko at pinagalitan niya ako na ang tigas daw kasi ng ulo ko. Kinabukasan ay sinabi niya sa akin na nagsalita daw ako ng madaling araw nang hindi niya maintindihan. Hindi niya na lamang pinansin kasi tumigil naman daw kasi ako. Tapos nagising siya ng around 3 AM at nagulat siya kasi nakatayo na ako sa harap ng bintana namin at nakatitig lamang ako sa kabilang bahay. Townhouse kasi kami kaya tapat-tapat talaga. Umiyak di umano ako at tumuturo sa bahay ng kapitbahay namin. Natakot siya kaya binuksan niya yung ilaw. Pagbukas niya ng ilaw ay bumagsak ako sa floor. Pagkagising ko, umaga na. Papa Dudut, hindi nga ako naniniwala noon na bukas ang aking third eye kasi wala naman akong naaalala. Kaso'y doon na nga nagsimula na may mangyari sa akin na mga kakaiba. Every weekdays ay gumigising ako ng 5 AM para ihanda ang sarili ko. Ako kasi ang accountant sa family business ng asawa ko. Yung building na business nila, malaki talaga kaya lang ay luma na. I think kung sa age lang ay mga nasa 80 years old na yung building and more pa. Mag-isa lamang ako lagi sa office ko. Busy doing my paperworks at nag-overtime ako noon kasi deadline na ng BIR kinabukasan. Ang dami ko pang kailangang i-audit. Around 7 PM ay lumabas ako ng office at bumaba ako sa ground floor para mag-stretch ng katawan saglit. Sobrang dilim at sira kasi yung mga wirings ng ilaw doon. Hindi naman ako takot kasi matagal ko nang ginagawa yun, Papa Dudut. Habang nag-iinat ako ay may narinig akong parang kalampag. Parang aso na nag-i-scratch ng pinto. Paulit-ulit at deadma lamang ako. After kong ma-check ang cellphone ko, aakyat na ako noon. Bago ako makaakyat, may hallway pa akong dadaanan. It's a bit long bago ko ma-reach yung stairs para makaakyat sa main floor. May mga pintuan doon. Yung pintuan ay may salamin. Habang naglalakad ako papunta ng stairs ay hindi pa rin tumigil yung scratch na naririnig ko hanggang sa nakaabot na ako sa door na malapit sa CR na hindi na ginagamit. Tumigil yung scratch pero I heard a voice. Babaeng umiiyak. Galing sa abandonadong CR. Kinilabutan ako kaya wala sa sarili akong napatakbo. Nagtawag ako ng guard para tignan kung may tao doon pero pag check niya ay wala namang tao. Deadma lang, work muna ako 9 PM na pero hindi pa din ako tapos. Sa loob ng office ko ay may salamin na mahaba at matatanaw mo yung hallway. Madilim na. Ilaw ko na lamang sa office yung nagsisilbing ilaw doon. Nagko-compute ako noon nang biglang napatigil ako. Feeling ko ay may nakatayo sa may bintana at nakatitig sa akin. Ayaw kong tingnan at namamanhid na ang buong katawan ko sa sobrang takot. Pero parang may humahatak sa ulo ko para tignan siya. Babaeng naka-uniform na umiiyak. Naririnig ko siya na pinapalis niya ako. Hindi ko siya mapipigilan kapag dumating na siya. Umalis ka na, sabi ng babae na alam kong isa ng multo. Yun yung paulit-ulit kong mga napapakinggan. Papa Dudut, hindi ako makatayo at para akong pinako sa kinakaupuan ko.
hanggang sa nakita ko pa yung isang batang lalaki na naka-t-shirt na green. May hawak siyang bola at pinapagulong niya papunta sa akin. Takot na ako at napapaiyak na ako at ayoko na ang dumilat pa. Gusto ko na lamang matulog para pagkagising ko ay umaga na. Kaso'y hindi, para akong nawala ng boses. Tinawagan ko yung asawa ko para magpasundo sa kanya. Nilagnat ako ng gabing yon. Kinabukasan ay naikwento ko ang mga nangyari sa akin sa maintenance namin na matagal nang nagtatrabaho doon. Isa pala siya sa mga gumawa ng building na yon at matanda na siya, siguro around 86 pataas na. Sabi niya ay naging school daw yung building dati. May student daw na babae doon na ni-rape sa abandonadong CR sa ground floor. Ni-rape daw yon ng janitor. Nilunod sa drum at hinayaan na lang doon. Yung bata naman na nakita ko ay hindi na niya alam ang storya. Pero nung ginagawa daw nila yon ay may nahukay silang kalansay ng bata at palakol. Hindi nila ginalaw dahil baka daw magalit. Tinanong niya kung nakita ko din daw ba yung matandang babae. Ang sabi ko ay wala na akong nakita. Ito daw yung madalas niyang nakakasalubong. Yun daw ang may-ari ng building na nagpakamatay sa isang kwarto sa building. Nalugi daw kasi ang negosyo nila at iniwan siya ng pamilya niya. Nang marinig ko yon ay medyo kinilabutan ako pero nagpretend na lamang ako na okay lang. At tulad ng dati ay bumalik ako sa pagtatrabaho. Pero Papa Dudut, muli akong nag-overtime kinabukasan at muling nagpakita sa akin ang babaeng naka-uniform na pang-eskwelahan. Pero this time ay nakakatakot na ang kanyang itsura. Kung i-describe ko ang itsura ng babaeng yon ay basang-basa ang buong katawan niya. Natatakpan ng kanyang mahabang buhok ang mukha niya. Pero nakita ko ang balat niya na parang grayish o yung tipong naaagnas na. Tapos yung balat pa niya, butas-butas. Kung meron kang trypophobia, siguradong kikilabutan ka. Umalis ka na rito bago pa mahuli ang lahat. Maalingaw-ngaw na boses ng babaeng multo sa aking utak. Napapikit lamang ako noon sa aking swivel chair, umaasa na mawawala ng nakakatakot at nakakadiring imahe ng babaeng multo. Tapos ay biglang tumahimik. Akala ko Papa Dudut ay tapos na ang lahat. Pero nang dumilat ako ay napasigaw ako at napatras nang maka face to face ko naman ang batang naka-green na t-shirt. Nakakatakot din ang imahe nito. Itim ang kanyang mga mata at yung bibig niya ay puro mga pangil. Sa sobrang taranta ko ay napatras ako na naging dahilan para masira ang swivel chair at bumagsak ako sa may sahig. Sa ngalan ng Panginoon ay lumayo kayo sa akin. Mga kampong kayo ng demonyo. Hindi kayo nararapat dito sa mundo namin. Naibulalas ko sa sobrang takot. Mamayang kaunti muling nakaramdam ako ng mga yabag. Akala ko baka sa gwardya yon, kaya humingi ako ng tulong. Pero nang makita ko ang silhouette ng taong papalapit ay kinalabutan ako. Sigurado kong hindi yon ang gwardya, Papa Dudut. At nang lumapit na yon sa akin ay naaninag ko ang kanyang mukha. Isang matandang babaeng payat at halos butot balat na lamang. Kakaiba din ang suot niya. Parang suot ng kabilang sa mga tribo. At sabi sa akin ay merong matandang babae na nag-suicide sa building na yon, pero yung matandang babaeng nagpakita sa akin, mukhang hindi siya ang may-ari ng gusali. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Buong tapang kong tanong sa nilalang na yon, kahit na kinikilabutan na ako deep inside. Hindi mo dapat binuksan ang ikatlong mata mo. Kung hindi mo naman pala gagamitin sa mas makabuluhang bagay, ang sabi pa niya. Nagtaka naman ako sa sinabi niya sa aking isipan. Wala naman akong ginagawang masama at saka ano ba ang dapat gawin ng isang taong may third eye? Ang angkan natin ay nabiyayaan ng kakaibang kapangyarihan at kakayahan. Nakagagamot tayo ng may sakit. Tumutulong tayo sa mga kaluluwang hindi makita ang liwanag at lumalaban sa mga masasamang espiritu. Pero ang biyayang iyon ay hindi ginagamit ng mga salinlahi natin sa loob ng mahabang panahon.
Mas pinili ng mga makabagong henerasyon ng angkan natin na manahimik lamang at baliwalain ang tawag ng responsibilidad. Hindi ito nagustuhan ni Bathala, ang sabi ng matandang babae. Noong una, Papa Dudut, ay hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Pero biglang nag-flashback sa akin ang nakaraan kung saan ay bata pa lamang ako noon. Narinig ko noon sa kwentuhan ng mga matatanda na nagmula ang angkan namin sa mga makapangyarihang babaylan kung saan ay lahat ng miyembro ng aming angkan ay may kakayahang manggamot, mangulam, gumawa ng gayuma at makipag-communicate sa mga multo. Pero sa paglipas ng panahon, yung mga salinlahi namin ay nag-decide na wag nang gamitin ang biyayang pinagkaloob sa amin. Ang ina ko, ang lolo ko at ang mga tiyuhin at tiyahin ko ay lahat sila ay mas piniling mamuhay ng normal kaysa gamitin ang kanilang biyaya. At yun ang tinutukoy ng matandang babae. At ayon sa kanya, nagagalit na raw si Bathala o ang Diyos sa angkan namin dahil patuloy kaming umiiwas sa responsibilidad na inatas niya sa amin. Mamayang kaunti nakaramdam ako ng pagkahilo noon at nagdilim na ang aking paningin. Nagising na lamang ako mag-aalas 6 na ng umaga nang tapikin ako ng gwardya. To my surprise ay nakaupo ako sa swivel chair at nakaharap sa aking desktop. So panaginip lang ang pagmumulto sa akin ng 3 nilalang kagabi. Pero Papa Dudut, pagkatapos noon ay pinag-isipan ko mabuti ang sinabi ng matandang babae sa aking panaginip. Pagkatapos ay nag-file ako ng 5-day vacation leave dahil nagdesisyon akong pumunta noon sa aming probinsya. Kasama ko noon ang asawa ko at mga anak ko. At doon ay namit namin ang ilang mga kamag-anak namin na pinagpakitaan din daw ng matandang babae. Sa puntong yun ay nag-decide kami na muling harapin ng biyaya at responsibilidad na inatas ng Diyos sa aming angkan. Bagamat hindi ako nag-resign sa trabaho ay naging part-time faith healer na ako. Paminsan-minsan ay ginagamit ko rin ang aking kakayahan para makipag-communicate sa mga multong naliligaw ng landas. At ako ang nagiging bridge nila para makausap nila ang mga mahal nila sa buhay. Siyempre hindi ko naman ginagamit ang kakayahan naming mangulam kasi nakakatakot. Pero ang kakayahang gumawa ng effective na gayuma ay ginamit ng ilan kong kamag-anak. Yun ang ginawa ko habang ang asawa ko naman ay nagmamanage ng aming bagong tayong negosyo. Hindi ako nakikialam sa negosyo namin kasi baka mahawahan yon ng sumpa kung makikialam pa ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya naman kami kahit na puno ng kababalaghan ng aming buhay. Ang mga anak ko ay nagpakita na rin ng senyales na namanan nila ang aking kakayahan, pero palagi kong sinasabi sa kanila na huwag nilang aabusuhin ang kakaibang biyayang binigay sa amin ni Bathala at gamitin ito sa mabuting paraan. At yun nga Papa Dudut, so far ay maganda naman ang takbo ng buhay namin. Siya nga pala, bago ko tapusin ang aking sulat, yun palang mga multo sa opisina namin ay wala na. Gamit ang aking kakayahan ay napalaya ko na ang kanilang kaluluwa at nakita na nila ang liwanag. Ang tanging na lamang natitira doon ay ang multo ng babaeng may-ari ng gusali na nag-suicide. Pero so far ay hindi naman siya harmful, so dead man na lamang ako. Muli Papa Dudut, sana ay makarating ang sulat ko sa inyong himpilan. Umaasa akong mapili po ninyong itampok ito sa inyong vlog. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Elizabeth. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.